Hindi sa lahat ng pagkakataon ay masasabi mong yung lupus, yung cancer, yung mga sakit na mabibigat, curse. Sa ating sosyedad ngayon, mga kapatid, merong mga tao na misguided, are full, taken advantage of, pinagsasamantalahan. Isang klase ng isda ang nasa Vietnam na ngayon ini-export sa lahat halos ng panig ng mundo. Ang China, ganun din. Nung pag-aralan yung isda na yon, tinatawag na panga, napakaraming chemical na ginagawa sila para mapalaki, lumaki ng malaking malaki, para mapagkitaan. Ngayon, wala kang kamalay-malay, bili ka ng bili nun. Sa Europe, mabiling mabili kasi mura nagka-cancer ka dahil doon. Curse ba yun? Wala ka namang malay. Kuminsan ang tao ay bunga ng kamangmangan, napapahamak siya. Hindi mo po pwedeng sabihin na curse ng Diyos yun. Under those circumstances, Sa Mormons, pag negro ka, curse ka. Sinasabi yun sa libro ng Mormons, para lang sa kaalaman ng iba. Sa 3.6 ng Book of Mormon, doon sa Alma 3.6, yung naimbentong scripture ni Joseph Smith, yung the skins of the Lamanites were dark according to the mark which was set upon their fathers, which was a curse upon them. Kaya ang paniwala ng Mormons, pagka negro ka, you are under curse. Nung araw, di sila naglalagay ng ministrong negro kasi may sumpa raw. Mali sa Biblia yan Pero bakit nagkaroon ng masama? Si Satanas ba ay nilikha ng Diyos? Hindi. Opo, salamat sa Diyos, kapatid na Daniel. Ang magtatanong po sa atin kay kapatid ni Eli sa gabi pong ito ay isang artista, isa rin pong komedyante, si Mr. Ariel Villasanta, isa pong nagsusuri. Sige po, kapatid. Magandang gabi sa inyo, Brother Eli at kapatid na Daniel. Hindi niya na naitatanong, matagal na po akong nakikinig sa inyo at salamat sa Diyos sa pagkakataong ito na makakapanayam ko po kayo, kapatid na Eli at kapatid na Daniel. Ngayon kung inyong mamarapatin, meron po ako mga 3 katanungan dito. Kayo na lang po ang bahala kung anong abutin po ng oras sa pagsagot nyo. Ganito po, ang unang katanungan ko po, meron po bang nasusulat sa Bible tungkol sa curse up to the 3rd and 4th generation? Kung meron man, ito po bang curse na ito po ba yung mga sakit katulad ng cancer o pagiging homosexual? At pwede po bang maalis tong curse na to? Pangalawang katanungan ko po, pag ang isang tao po ba'y tinakwil ng Diyos, may pag-asa po ba siyang tanggapin ulit ng Diyos at maligtas? At pangatlo ko pong tanong, ang Diyos po ba ang nagdi-decide kung kailan mamamatay ang isang tao at bawal po ba ang cremation? Maraming salamat po, Brother Eli. Unang-una, ang akala ng iba, yung curse, halimbawa, yung sakit na cancer, curse. Maaaring yung sakit na cancer, curse. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay masasabi mong yung lupus, yung cancer, yung mga sakit na mabibigat, curse. Bakit? Sa ating sosyedad ngayon, mga kapatid, merong mga tao na misguided. Hindi lang misguided, but are fooled, taken advantage of, pinagsasamantalahan. Gaya halimbawa, isang klase ng isda ang nasa Vietnam na ngayon ini-export sa lahat halos ng panig ng mundo. Ang China, ganun din. Nung pag-aralan yung isda na yon, tinatawag na panga, napakaraming chemical na ginagawa sila para yun ay para mapalaki, lumaki ng malaking malaki, para mapagkitaan. Ngayon, wala kang kamalay-malay, bili ka ng bili nun. Sa Europe, mabiling mabili kasi mura nagka-cancer ka dahil doon.
Curse ba yun? Wala ka namang malay. Parang ganun din, yung nakagis na nating mga pagkain, lalo na sa Pilipinas, nakagis na nating pagkain, puro luto, walang enzymes. Kung magkasakit ka, na-deprive ka ng mga enzymes at saka mga minerals and vitamins, dahil doon sa wala kang kaalaman, kuminsan ang tao ay bunga ng kamangmangan, napapahamak siya. Hindi mo po pwedeng sabihin na curse ng Diyos yun under those circumstances. Halimbawa, bibigay kitang halimbawa, kapatid. Ang nanay ko nagka-diabetes, 87 years old siya nung magka-diabetes siya. Wala naman kaming lahing diabetes mula sa mga lolo ko't lola. Ang lahi namin may hika, may asthma. Yung masyadong sensitive kami sa allergen. Yung lola ko, lolo ko, sa mother side, father side, may asthma pareho. Kaya ako may asthma ako Ngayon, curse ba yung asthma? O curse ba yung diabetes? Pwede. Pero pwede rin hindi. Bakit? Kasi yung ate ko wala namang, yung kuya ko wala namang asthma. Kung curse yun, dapat nauna siyang magka-asthma bago ako. Dahil, kung bibilang ka, first, second, third, and fourth generation, di ba, no? Kaya lalabas, hindi tatama sa equation Ang ibig ko sabihin ganito, no, kapatid, ang namamana kong minsan, hindi yung curse, ang namamana yung weak body constitution. Alam na ng siyensya ngayon yan. Kaya nga ngayon, merong mga mag-asawa, pinapatest pati yung sperm At kung minsan, pumipili sila ng sperm para yung ipapanganak na baby, wala nung ganong depekto. Kasi sa sperm pa lang nakikita na ngayon No? Kung sabihin, kapatid, ganito, no? Minsan, dala-dala yan ng mga incidences that surround pregnancy. Merong mga tinatawag silang inherited, pero hindi curse. Mga inherited na weaknesses of organs. Merong mga tao na mahina ang puso, ang cardiovascular system. Kaya ang karaniwang nagiging sakit sa puso, high blood, etc., etc., yung mga cardiovascular diseases. Pero it doesn't necessarily mean na curse yun sa kanila. Meron kasing ganung mga tao na namana yung weak bodily constitution ng kanilang parents. Naitatawid kasi yun Gaya lang nung naitatawid yung kulay ng balat, naitatawid sa offspring yung tabas ng mata, kung singkit, o naitatawid yung, kung ikaw maitim, naitatawid sa anak yun. Pero hindi curse yun. Sa bagay, sa Mormons, pag negro ka, curse ka. Sinasabi yun sa libro ng Mormons, para lang sa kaalaman ng iba. Sa 3.6 ng Book of Mormon, doon sa Alma 3.6, si Telus. Opo, Alma 3.6, Book of Mormon. And the skins of the Lamanites were dark, according to the mark which was set upon their fathers, which was a curse upon them, because of their transgression in their rebellion against their brethren, who consisted of Nephi, Jacob, and Joseph, and some who were just and holy men. Para sa mga Mormons, yung naimbentong scripture ni Joseph Smith, yung the skins of the Lamanites were dark according to the mark which was set upon their fathers, which was a curse upon them. Kaya ang paniwala ng Mormons, pagka negro ka, you are under curse. Kaya halos 200 taon ng existence ng Mormons, hindi sila tumatanggap ng ministrong negro. Ngayon na lang sila tumanggap dahil inatake na sila ng mga human rights. Pero nung araw, di sila naglalagay ng ministrong negro kasi may sumparaw. Mali sa Biblia yan Diwa ni diwa ni Miriam at ni Aaron na nang mag-asawa si Moises ng negra, nagalit sila.
Masamang diwa yun. Nagalit din ng Diyos kay Miriam at kay Aaron. Bakit sila nagalit kay Moises nung mag-asawa ng negra? Basahin nga natin yung istorya. Humaba tuloy sagot ko. Sige na nga, di bale. 12:1 ng bilang. At si Miriam at si Aaron ay nagsalitaan laban kay Moises tungkol sa pagkapangasawa niya sa isang babaeng kusita, sapagkat siya ay nag-asawa sa isang babaeng kusita. Kapatid na Daniel, yung babaeng kusita dyan, mas maliwanag kung mabasahin natin sa English. And Miriam and Aaron spoke against Moses because of the Ethiopian women whom he had married, for he had married an Ethiopian woman. An Ethiopian woman is a woman who can be considered as a dark, black woman. Black woman. Balik tayo ngayon sa Tagalog, kapatid na Daniel. At kanilang sinabi, ang Panginoon ba'y kay Moises lamang nakipagsalitaan? Hindi ba nakipagsalitaan din naman sa atin at narinig ng Panginoon? Ang lalaking ang si Moises ay totoong maamong loob na higit kaysa lahat ng lalaking nasa ibabaw ng lupa. At sinalita agad ng Panginoon kay Moises at kay Aaron at kay Miriam, lumabas kayong tatlo sa tabernakulo ng kapisanan. At silang tatlo ay lumabas. At ang Panginoon ay bumaba sa isang tila haliging ulap at tumayo sa pintuan ng tolda. At tinawag si Aaron at si Miriam at sila'y kapwa lumabas. At kanyang sinabi, dingginin niyo ngayon ang aking mga salita. Kung mayroon sa gitna ninyo na isang propeta, akong Panginoon ay pakikilala sa kanya sa pangitain. Nakakausapin ko siya sa panaginip. Ang aking lingkod na si Moises ay hindi gayon. Siya'y tapat sa aking buong bahay. Sa kanya'y makikipag-usap ako ng bibig sa bibig, ng maliwanag at hindi sa malabong salitaan. At ang anyo ng Panginoon ay kanyang makikita. Bakit nga hindi kayo natakot na magsalita laban sa aking lingkod, laban kay Moises? At ang galit ng Panginoon ay nagningas laban sa kanila at siya'y umalis. Maliwanag, ano? Nung magsalita sila laban kay Moises, dahil nag-asawa siya ng isang Ethiopian woman, ng isang negra, nagalit ang Diyos doon sa dalawa, si Miriam at si Aaron. Ang nangyari, si Miriam nagkaketong Yung diwa na yun ni Miriam at ni Aaron na kinagalitan ng Panginoon, yun ang diwa ng Mormons, galit sa mga negro. Ngayon, ano ibig kong sabihin? Ba't ba tayo napunta dyan sa negro? Ang paniwala kasi ng Mormons, yung pagiging negro, curse. Mali yun. Mali yun, kapatid. Diyan sa mga punto na yan, kung ang mga tao lang nakakaalam, hindi maluloko mga tao. Kaya lang, wala nga ang tao lang nagsusuri. Sana dun sa unang tanong nasagot ko yung tanong mo, kapatid, Gaya nung nanay ko, nagka-diabetes, 87 years old. Kaya pala nagkaroon, ang araw-araw gusto niya matamis na kamote, matamis na saging, puro matamis nung 87 siya. Pero awa naman ng Diyos, nabuhay pa rin siya hanggang 93 years old. Pero wala kaming lahi nung diabetes. Siguro kakakain ng matamis, matanda na kasi nanay ko noon, ang gusto niya yung malalambot na pagkain, minamatamis yung kamote, minamatamis yung saging, nagka-diabetes siya. Pero umabot naman siya ng 93 years old, awa ng Panginoon. Kaya ako ngayon, medyo parang nag-iingat din ako dahil baka ako magka-diabetes ako. Nakita ko nahirapan ng nanay ko sa diabetes. Pero I believe it's not a curse. Kasi kung curse yun, dapat bata pa siya, may diabetes na siya. 87 na siya nung magka-diabetes. Ngayon, ibig ko sabihin, isa pa, pag ang tao ba ay itinakwil ng Diyos, may pag-asa ba siyang tanggapin uli? Yun ang ikalawang tanong ng kapatid na Ariel. Basahin natin ang 28:9 ng Kronika. At ikaw, Solomon, na aking anak, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama at paglingkuran mo siya ng sakdal na puso at ng kusang pag-iisip, sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat na puso at naaalaman ng lahat na akala ng pag-iisip. Kung iyong hanapin siya, ay masusumpungan siya sa iyo. Ngunit kung pabayaan mo siya, kanyang itatakwil ka magpakailanman. Tinakwil ka na ng Diyos, magpakailanman yung kapatid, kinalulungkot ko, no? Yun ang salita na sa Biblia, di ko naman pwedeng anuhin yun, palitan.
pinatunayan niya ni Pablo sa 13:5 ng ikalawang Korinto. Siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nanga sa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ganinyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo? Maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Pagka itinakwil na, pwede pa bang magsisi? Balik tayo sa Hebreo. Pakinggan nyo ang sabi doon sa Hebreo 12:16. Baka magkaroon ng sinumang mapakiapid o mapaglapastangan gaya ni Esau na sa isang pinggang pagkain ay ipinagbili ang kanyang sariling pagkapanganay. Sapagkat nalalaman ninyo na bagamat pagkatapos ay ninanasan niyang magmana ng pagpapala, siya'y itinakwil sapagkat wala na siyang nasumpungang pagkakataon ng pagsisisi sa kanyang ama, bagamat pinagsisikapan niyang mapilit na lumuluha. Yan ang mga sagot na talata sa tanong mo, kapatid. Pagka itinakwil ka, kahit magluluha ka pa't maglulupasay, wala na. Kaya dapat huwag tayong humangga dun sa pagkatakwil ng Diyos sa atin. Huwag tayong... kasi bago naman itakwil ng Diyos, matagal naman Hindi naman nakagawa ka lang ng isang kasalanan, tatakwil ka na Ang itinatakwil ng Diyos, yung nasa 5 Gs ng awit. Basahin natin. Bigyan mong sala sila, O Diyos. Ibuwal mo sila sa kanilang sariling mga payo. Palayasin mo sila sa karamihan ng kanilang mga pagsalangsang, sapagkat sila'y nanganghimagsik laban sa iyo. Pananadya talaga yung maraming pagsalangsang at nanghihimagsik, nagre-rebelde. Yun ang tinatakwil ng Diyos. Pero kung halimbawa nagkasala ka man, hindi mo naman sinasadya, hindi mo naman inintensyon, hindi mo naman pinlano. Nadala ka lang ng kahinaan ng laman o kaya nadala ka ng kamangmangan, hindi mo naiintindi ang lubos, may patawad yun, kapatid. Sa 5:16 ng unang Juan. Kung makita ng sino man na ang kaniyang kapatid ay nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay, ay idalangin siya at bibigyan siya ng Diyos ng buhay na ukol sa mga nagkakasala ng hindi ikamamatay. May kasalanang ikamamatay, hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya. Merong dalawang klaseng kasalanan, ikamamatay at hindi ikamamatay. Kung hindi naman ikamamatay, may patawad yun. Yung isa pang tanong ng kapatid, ang Diyos ba ang nagdi-decide kung kailan mamamatay ang isang tao? 9:27 ng Hebreo. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Yung nagtakda ng paghuhukom, yun din ang nagtatakda ng kamatayan, kapatid. The same person. Ang nagtatakda ng paghuhukom, yun din ang nagtatakda ng kamatayan. Kung paanong itinakda sa mga tao, mamatay na minsan, pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Sino ba yung nagtatakda ng paghuhukom na siya ring nagtatakda ng kamatayan? 17:31 ng Gawa. Sapagkat siya ay nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanglibutan. Ang nagtatakda pala ng araw ng paghuhukom, yung maghuhukom. Yun ang Diyos. Kaya ang Diyos ang nagtakda ng paghuhukom, ang Diyos din ang nagtatakda ng kamatayan. Basahin natin ang 32:39 ng Deuteronomio. Tingnan ninyo ngayon na ako sa makatwid bagay ako nga at walang Diyos sa akin. Ako'y pumapatay at ako ang bumubuhay. Ako'y sumusugat at ako'y nagpapagaling at walang makaliligtas sa aking kamay. Ayon. Siya talaga ang nagtatakda kasi siya ang bumubuhay, siya ang pumapatay, siya ang sumusugat, siya rin ang nagpapagaling, sabi niya. Ngayon, ang alam mo, kapatid na Ariel, merong mas malalim. Kahit na siya nagtatakda, pwede niyang baguhin yung takda. Pwede niyang baguhin yun. 10:27 ng Kawikaan. Ang pagkatakot sa Panginoon ay nagpapalaon ng mga kaarawan. Ngunit ang mga taon ng masama ay mangangaunti. Pagka nagkaroon ka ng takot sa Diyos, kahit nakatakda ka na, pwede ka niyang bigyan na extension kapatid. Sana naunawaan mo.
Ngayon, yung isa pang tanong, bawal ba ang cremation? Wala namang mababasa sa Biblia ang bawal ang cremation. Kaya lang, kapatid, yung cremation, ginagawa yon, alam mo kung kanino, nung araw. Basahin natin ang Levitico 20:14. At kung ang isang lalaki ay mag-asawa sa isang babae at sa kanyang ina ay kasamaan, susunugin sa apoy kapwa siya at sila. Kung isang lalaki ka mag-asawa sa isang babae at sa kanyang ina. Ayo, biro mo, no? Kinuha niya yung mag-ina, asawa, sabay. Apakahalay. Biro mo, nanay at anak, pinagsabay niyang gawing asawa. Ang sabi ng Diyos, kasamaan yan. Susunugin sa apoy kapwa siya at sila upang wag magkaroon ng kasamaan sa inyo. Ibig sabihin, yung mga karumal-dumal na kasamaan at kasalanan, yun ang kinikremate nung araw. Pero yung mga lingkod ng Diyos na hindi naman masasama, inililibing yun. Si Lazaro nilibing, no? Si Jose nilibing, si Kristo nilibing, hindi kinremate, no? Ngayon, nasa sa mga tao ngayon para makatipid, kikremate na lang. Wala na akong masasabi ron, bahala na sila. Basta ako, tinuturo ko ang mga lingkod ng Diyos, hindi lilibing, hindi kinikremate. Kaya nga yung buto ni Jose, nung umalis sila sa Ehipto, dilaladala pa nila yung buto ni Jose. Pinangako ni Jose yung mga kapatid niya na pag namatay siya, pag alis nila sa Ehipto, dalhin nila yung kanilang buto doon sa kanilang lupang talagang pinanggalingan. 11:22 ng Hebreo. Sa pananampalataya nang malapit nang mamatay si Jose, ay binanggit niya ang pag-alis sa Ehipto ng mga anak ni Israel at nag-utos tungkol sa kanyang mga buto. Utos niya, yung buto ko dalhin niyo sa Kanaan. Ayun, kaya doon ang naging final resting place ni Jose sa Kanaan, hindi sa Ehipto. Bagaman natagal siyang nabuhay sa Ehipto, ginawa siyang tagapamahala ng Ehipto, hindi siya doon na finally nalibing. Sa Kanaan pa rin siya. Dinala ng mga anak ni Israel ang buto niya nung sila'y umaalis na sa Ehipto during the time of the Exodus. Sana naunawaan mo, kapatid na Ariel, alam mo sa ganitong Bible exposition, puro shortcut ang sagot eh. Pero sana naunawaan mo. Maraming salamat po, Brother Eli at Brother Daniel, at mabuhay po kayo. At sana in God's time, kung sakali, maging kaanib niyo ako. Maraming salamat po. Salamat, samahang kanawa ng Panginoon. Alam mo ang God's time, kapatid? Sinabi mo kasi yung salitang God's time, Ang God's time, yung nandoon sa 3:13 ng Hebreo. Ngunit kayo'y pangaralan sa isa't isa, araw-araw, samantalang sinasabi ngayon, baka papagmatigasin ang sino man sa inyo ng daya ng kasalanan. Ang God's time yung ngayon. Hindi sa isang taon, hindi sa isang buwan. Ngayon, sabi dun sa 6 ng 2 Korinto. Sapagkat sinasabi niya, sa panahong ukol kita'y pinakinggan, at sa araw ng pagliligtas kita'y sinaklolohan. Narito, ngayon ang panahong ukol. Narito, ngayon ang araw ng kaligtasan. Ayan, yan ang God's time, kapatid. For more information. Salamat sa iyo. Pagpalain ka nawa ng Panginoon. Salamat po. Brother Eli, yung gusto ko magtatanong ang guest character acting, si Miss Jackie Dublang. Hello po, Brother Eli. Unang-una, salamat po sa inyong mga salita for tonight. Madami po akong natututunan. And my mom pala sends her regards sa inyo. Okay, eto naman po yung tanong ko. Alam ko po that whatever we ask in the name of Jesus, sa pangalan ng Panginoon, ay ibibigay niya sa atin, di po ba? They say, ask and it will be given. Kaya lang di po ba minsan, ako naniniwala ko that whatever I ask in His name ay ibibigay niya sa akin. Kaya lang minsan, hindi ka agad ibinibigay. Ang tanong ko po, if you ask for something and it is not given, does that mean that it is not for you? Or maybe God will give you something else? Or maybe ang hiningi niyo ay hindi naayon sa Kanya? Ganun po ba yun, Brother Eli? You have said the answer, Jackie.
4:3 ng Santiago, sometimes, in these circumstances, kahit mag-iiyak ka na mag-iiyak, hindi niya ibibigay sa'yo. Or 3 of James. Kayo'y nagsisihingi at hindi kayo nagsisitanggap, sapagkat nagsisihingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong mga kalayawan. Sometimes, we are asking the Father, not necessities, but what we want. Ang hindi alam ng iba, the secret of prayers, that we must ask the Father necessities in life. Not what we want. 5:14 of the book of 1 John, it says, Confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. if we ask anything according to His will, kung hihingi tayo ng anumang bagay, kahit ano pa yon, kung naaayon sa kanyang kalooban, bibigay niya yun. Pero pag hindi niya binibigay, hindi ayon sa kalooban niya yun. Maaaring ikakasama mo yun. Eh, halimbawa, humihingi ka, gusto ko sports car, gusto ko magpatakbo ng 280 miles per hour. Eh, magiging para kang si Paul, Paul Walker, eh, you cannot walk anymore dahil wasak yung kotse ni Paul. Nakita nyo? Kaya kung minsan, ayaw ibigay ng Diyos agad sa kanyang mga anak, yung hinihingi nila, baka ikakasama nila. Minsan naman, tinitignan ng Diyos yung patience mo, your trust, your belief. Parang si Abraham, nang humingi si Abraham ng anak, 20 anyos pa lang yata siya, humingi na siya ng anak eh. Nang bigyan siya ng anak, 86 years old na siya eh. Nung ipanganak niya si Isaac, yung talagang anak niya, magwa 100 years old na siya. So, he was praying for so long a time. Ito pa isang example. 1:5 of the book of Luke. Let us read. There was in the days of Herod, the king of Judea, a certain priest named Zacharias, of the course of Abijah, and his wife was of the daughters of Aaron, and her name was Elizabeth. And they were both righteous before God, walking in all the commandments and ordinances of the Lord blameless. And they had no child, because that Elizabeth was barren, and they both were now well stricken in years. And it came to pass that while he executed the priest's office before God in the order of his course, according to the custom of the priest's office, his lot was to burn incense when he went into the temple of the Lord. And the whole multitude of the people were praying without at the time of incense. And there appeared unto him an angel of the Lord, standing on the right side of the altar of incense. And when Zacharias saw him, he was troubled, and fear fell upon him. But the angel said unto him, Fear not, Zacharias, for thy prayer is heard, and thy wife Elizabeth shall bear thee a son, and thou shalt call his name John. Very popular yan si John the Baptist. Pero ang kasaysayan niya, yung kanyang magulang, pareho ng stricken in years si Zechariah and Elizabeth. At matagal silang nananalangin sa Diyos, ba't hindi binibigay? Pero nung the right time, in God's time, binigay. At ang kanilang naging anak is one of the most popular figures in the Bible. And that was John the Baptist, the one who prepared the way for the Lord Jesus Christ. So, isang dahilan ba't hindi mo agad natatanggap? Because it is not yet the perfect time. Meron namang isang dahilan pa na kung ba't hindi tinatanggap o binibigay ng Diyos ang ating binibigay. Kasi sabi dun sa 9:31 ng Juan, Nalalaman naming hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Datapwat kung ang sino mang tao'y maging mananamba sa Diyos at ginagawa ang kanyang kalooban, siya'y pinakikinggan niya. merong mga tao hindi gumagawa ng kalooban ng Diyos. Wala silang Diyos sa buhay, sila naniniwala sa Diyos, pero nananalangin sila. Pero sabi ng Biblia, kung ang sino man tao'y maging mananamba sa Diyos, matuto tayo ng pagsamba sa Diyos,
ginagawa ang kanyang kalooban, pinakikinggan niya. Pero kung makasalanan ka, hindi ka pakikinggan ng Diyos. Sabi ng Biblia, nalalaman namin hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Pero kahit makasalanan ka, kung ikaw ay naging mananamba sa Diyos, nagbalik loob ka, at ginagawa yung kalooban ng Diyos, pakikinggan ka niya. So there are three possible reasons. It is not for you, it is something bad, at wala sa timing, hindi pa sa tamang panahon, or God maybe meant something else for you. Hindi pa talaga para sa'yo. Maaaring meron pa siyang mas maganda para sa'yo. Yun ang mga reasons kaya hindi natin agad natatanggap, hindi agad ibinibigay. At ang dapat maka-appease sa atin is this: we are God's servant. We are servants. We must be pleased on whatever we have. We do not have the right to demand from the Lord. We are under His mercy. Ako, yun ang aking, yun ang laging ng kalooban ko. Kung wala ako nito, wala ako noon, I do not have any right to demand it from the Lord. I can request, I can ask a favor, but if He do not give it, I have nothing to blame, because He is my Lord, I'm just a servant. I hope you understand my answer. Yes po, Brother Eli. Maraming pong salamat. Welcome. May God bless. Ito pong si Alessandra Dorossi ay meron lang din pong gustong iparating po sa inyo na tanong. At meron din po siya ibang mga ano pa rin na gustong iparating din sa inyo. Pero unahin lang po namin yung tanong niya. Yun pong ibang mga gusto niyang isend sa inyo ay i-follow na lang po ng video dyan sa inyong lugar. Ito po yung kanyang tanong, kapatid na Eli. Gusto mo itanong sa kanya? Brother Eli. Natatawa naman ako. Bakit po iba-iba ang relihiyon? Kasi minsan nalilito ako, hindi ko na alam kung ano yung tama eh. May ganito, may ganyan. Or may Christian naman, pero iba rin yung sekta ba tawag doon? Or denomination. Minsan nalilito na ako, hindi ko na alam baka nasa mali ba ako, nasa tama ba ako. Pero although mali man ako tama, alam naman ni God na yung ginawa ko, yung feeling ko tama lang sa akin. Pero paki-explain nga, sige nga. Sige, pagpalabas ko nito. Yan po, kapatid. Sige. Explain natin sa kanya. Salamat sa iyo, Alessandra. No? I want to be as frank as you are. Prangka kasi yan eh. Basta pag siya hindi siya conforme. Hindi siya natatakot kahit kanino. Basta gusto niyang sabihin, sinasabi niya. Ganon din ako, Alessandra. Sapagkat frankness is being faithful. Ang pagiging prangka ay pagiging matapat sa kapwa. Sabi nga ng kawikaan Tagalog, ang pagsasabi ng tapat, pagsasamang maluwag. Sa tanong mo, nalilito ka, maraming relihiyon. Dapat alam mo yung reason bakit dumami ang relihiyon. That is the first and foremost thing that you have to know. Bakit dumami ang relihiyon? Ang sabi sa Biblia, sa 2 Korinto 2:17, ganito ang sabi. Pakibasa, kapatid na Daniel. Sapagkat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos, kundi sa pagtatapat at gaya ng mula sa Diyos, sa harapan ng Diyos ay nagsasalita kami para kay Kristo. Yun pala. Kaya pala dumami. Sabi ng apostol na si Pablo, hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos. Marami pala nininegosyo ang relihiyon. Kaya dumami relihiyon. Bigyan kita ng halimbawa kasi bata ka pa eh. Noong panahon namin, ang soft drinks, Royal True Orange, Coca-Cola, Pepsi, soda water. 4 lang. Pepsi, Coca-Cola, Royal True Orange, soda water. Yan. Yan lang ang soft drinks nung araw. Ano ibig kong sabihin? Dumami ang soft drinks ngayon.
Ang dami-daming iinumin ngayon soft drink kasi malakas pagkakitaan ng soft drink. Malakas ang kita dyan. Yumaman sila ng bilyon-bilyon dyan. Ganyan din ang relihiyon, kaya dumami relihiyon. Malakas ang kita ng mga pastor na nanloloko. Yan ang dapat natin makita. Kaya dun sa Geneva Bible, yung isa sa pinakamatatandang sali ng Bible, I will read in the Geneva Bible. Will you please read that, Brother Daniel? 2:17 of the book of 2 Corinthians. For we are not as many which make merchandise of the word of God, but as of sincerity, but as of God in ye sight of God speak we in Christ. Makikita mo, pati English dyan eh. Old English eh. Matanda na kasing salin yan eh. For we, double E pa yung I niya eh, are not as many which make merchandise of the word of God. Yon. Marami pala nangangalakal ng salita ng Diyos. Kaya titingnan mo, kapatid, ang relihiyon, nangunguwarta ba? Nagpapapera ba sa tao? Namemera ba? Sigurado, hindi sa Diyos yan, di totoo yan. Kasi ang tunay na relihiyon, ang aral hindi ibinebenta. Meron, pag nagpabinyag ka, magbabayad ka. Pag nagpakasal ka, magbabayad ka. Pag nagpakumpil ka, magbabayad ka. Pag namatay ka, magbabayad yung kamag-anak mo pagka ikaw ay ipinanalangin o ipinagnobena o ipinagmisa. Magbabayad pa rin. Sa Biblia, walang bayad ang ebanghelyo, ang aral. Basahin natin ang 2 Korinto 11:7. Ako nga bagay nagkasala sa pagpapakababa ko sa aking sarili upang kayo'y mga taas dahil sa ipinangaral ko sa inyo na walang bayad ang ebanghelyo ng Diyos? Maliwanag ang sabi ni San Pablo, ipinangaral ko sa inyo walang bayad ang ebanghelyo. Meron nangangaral, may bayad, pati libro binibenta gaya ng mga saksi ni Jehova. Tiyak natin yung mga relihiyon na yan, negosyo. At pagka ang relihiyon, ginagawang negosyo or a form of merchandise, hindi pwedeng sa Diyos ang relihiyon na yan. Walang possibility na yung relihiyon ay totoo pagka ginagawang merchandise o negosyo ng kanilang mga pastor, ang kanilang relihiyon. At ang isa pang dapat mapansin sa relihiyon, kahit lahat pa magsabing sila'y Kristiyano, Kristiyano Katoliko, Kristiyano Sabadista, Kristiyano Saksi ni Jehova, Kristiyano rin ng Mormons, Kristiyano rin ng mga Baptista, Kristiyano rin ng mga Evangelical, Kristiyano rin born again. Kahit lahat magsabing sila'y Kristiyano, hindi ba kaya na kung nagsasabi silang sila'y Kristiyano, Kristiyano na nga. Ang tunay na Kristiyano, sumusunod sa lahat ng aral ni Kristo. The entirety of the teachings of Christ are being followed by true Christians. The fullness of the teachings of Christ. 28:20 of the book of Matthew says, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. The instruction of the Lord of Christianity is to teach all things whatsoever I have commanded you. Kailangan ituro lahat. Marami nagsasabi, Kristiyano, inalis yung ibang turo ni Kristo eh. Yung iba naman, dinagdagan. Ang idinagdag pagkakakwartahan, mga bayad, mga offering, mga kung ano-ano, mga tithes, mga kung ano-anong pagkakapirahan yan ang idinagdag. Kaya ingat ka lang kapatid, baka isa ka sa mga nadadaya o madadaya. Ingat ka, pag ang religion ay a money-making institution, if a religion
you cannot see, if you cannot see in such religion a form of sacrifice, service to man and service to God, especially service to humanity. Ang ginagawa, service for themselves only, enriching themselves, accumulating wealth from poor people who are more than needy than them. Imagine a billionaire pastor ask contributions from members in the squatters area. The less fortunate is giving more fortune to the fortunate. Is that justice? Kailangan ba na ang pastor na bilyonaryo na humingi pa ng pera sa mga squatter? O kailangan siya ang magbigay sa squatter? Sagutin mo lang yung tanong ko. With justice and equity, you will know what true religion is. Yun ang sagot ko sa iyo, kapatid na Alessandra. Thank you. I appreciate your tweets in my tweets also. Susunod po magtatanong ay ang sidekick po ni Kuya sa pelikula, si Mr. Bayanan. At maraming salamat po at naging bahagi kami ng advocacy ni Kuya Daniel dito sa pelikula po isang araw. Eric, ang tanong ko lang po, paano po ba na yung mga problema ang dumadating sa buhay ng bawat tao ay maging daan upang makalimutan niya ito at lalo siyang mapalapit sa Diyos? Una, kasi ang buhay ay influenced by the power on high. The power on high, yung mataas sa lahat, ini-insist niya sa atin that He exists, that He is justice, that He is all-powerful. Hindi lang siya nagsasalita na maririnig natin, pero there is a way of God to show us that He is Almighty. Basahin natin ang 32-39 ng Deuteronomy. Tingnan ninyo ngayon na ako, sa makatuwid bagay ako nga, at walang Diyos sa akin. Ako'y pumapatay at ako ang bumubuhay. Ako'y sumusugat at ako'y nagpapagaling, at walang makaliligtas sa aking kamay. Ayan. In this verse, ini-introduce ng Diyos ang kanyang power, ang kanyang sarili para sa tao. Dapat unang-una makilala mo, there is somebody na bumubuhay, pumapatay, sumusugat, nagpapagaling. Walang makakaligtas sa aking kamay, sabi ng Diyos. Kahit pa ikaw ang the most powerful man on earth, pag dumating sa iyo yung takda ng Panginoon, hindi ka makakapagreklamo. Bakit? Mamamatay ka eh. Magkakasakit ka, kahit ikaw ay presidente pa, kahit ikaw ay huwes pa, kahit pa Chief Justice ka ng Supreme Court, dadating sa buhay mo that you will experience one day that there is a God na sumusugat, nagpapagaling, pumapatay, bumubuhay. Ngayon, paano yung mga problema dumarating sa buhay ng tao? Paano niya makakalimutan yon para mapalapit siya sa Diyos? We have to work in coordination with God. Ang Diyos ay isang manggagawa, kapatid. Gumagawa siya ng mabuti araw-araw, pero nagpaparusa siya sa masasama. Kuminsan, pag dumating yung parusa ng Diyos, mamamangha ka eh. Kagaya ng mga iba, namangha dun sa nangyari sa Leyte. 25:32 ni Jeremias, ang sabi ganito po, pakinggan niyo. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Narito, kasamaan ay mangyayari sa bansa at bansa, at malakas na bagyo ay ibabangon mula sa kahuli-hulihang bahagi ng lupa. At ang mapapatay ng Panginoon sa araw na yaoy magiging mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa. Sila'y hindi tataghuyan o dadamputin man o ililibing man. Sila'y magiging dumi sa ibabaw ng lupa. Akala natin po napakahirap na nung nangyari sa Leyte. Meron pa pong mas mahirap doon. Yung tiempong wala nang tataghoy, wala nang dadampot, wala nang maglilibing sapagkat patay lahat. Yun ay nakahula sa Biblia. Ito pong lahat ay mangyayari ito. Ako ay isa sa mga naniniwala
na ang lahat ng sinasabing hula ng Panginoon ay nangyayari. Kaya, kailangan nating kumilala, first of all, na meron Diyos na nag-i-exist. And we have to work in coordination with Him. Kasi ang sabi po dun sa unang Corinto 3, versikulo 9, ganito nakasulat doon. Sapagkat tayo ay mga kamanggagawa ng Diyos. Tayo pong mga tao, tayo kamanggagawa ng Diyos. Ibig sabihin, ang main actor o ang main na gumagawa, ang Diyos, tayo lang ay kamanggagawa. We are collaborators of His work. Kaya nga, instrument tayo ng kanyang paggawa ng mabuti. That must be done. Gaya ng panalangin, Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. His will must be done. That is His will. But whenever the will of God is not being followed, whenever the will of God is being disobeyed, the will of God must be done. And what is the will of God? Pagka gumagawa tayo ng masama, marami siyang puwersa na pwedeng pakilusin. Pwede siyang magpalindol, pwede siyang magpa-tidal wave, pwede siyang magpabagyo. Basahin natin ng 9:5 ng Job. Na siyang naglilipat ng mga bundok at hindi nila nalalaman pagka nililiglig niya sa kanyang pagkagalit. Na siyang umuuga ng lupa sa kanyang kinaroroonan at ang mga haligi nito ay nangayayanig. Yung paglindol po is a manifestation of God's wrath. Galit ng Diyos yan. Para magpaalaala sa tao to remind you na merong nag-i-exist na Diyos na hustisya. Yung pagdating ng tidal wave, kagaya nung napakarami kong narinig ng mga kwento, 9:6 ng Amos. Siya na gumawa ng kanyang mga silid sa langit at kumatha ng kanyang balantok sa lupa. Siya na tumatawag ng tubig sa dagat at ibinubukso sa ibabaw ng lupa. Panginoon ang kanyang pangalan. Kaya, ang Panginoon ang kanyang pangalan. Siya na gumawa ng balantok sa lupa. Alam natin yung balantok yung curvature of the earth, which sometimes is impossible to believe na bakit mangyayari na ang earth naka-curve na ganon, yung tubig niya na nakabalot sa earth, yung mga ocean natin, naka-curve din yan, may curvature yan, because the earth is round. Kaya sabi ng Biblia, siya ang gumawa ng balantok sa lupa. Pero kahit na may balantok pa, may hindrance para yung tubig sumalunga dun sa balantok, nagagawa ng Diyos yun. Natatawag siya ng tubig sa dagat para ibukso sa ibabaw ng lupa. And nobody can resist that. Nakita natin ito sa Leyte. A sample ay nangyari sa Thailand some years back. Ngayon nangyari sa Leyte. Yung mga tidal waves, yan ay manifestation ng God's wrath. Ngayon, paano tayo, kung dumadating ang problema sa buhay, paano natin makakalimutan yun? Mawawala, mapapalapit tayo sa Diyos. Let us take everything that happens as a lesson to learn. Matuto tayo sa nangyayari sa buhay. Ang problema, pinaparating ng Diyos to tell us something. No, kaya ka nagkaganyan, masama kasi ginawa mo Ito, kaya ka nagkaganyan kasi nakalimutan mo na ako Yan, ginagamit po ng Diyos yan for us to think that we do not owe our lives. We do not manage our lives. There is somebody higher than us that will always do His will in accordance with justice, equity. Laging may ibabalance ang Diyos And that will finally happen doon sa araw ng paghukom. Ngayon, para makalimutan natin yung mga problema sa buhay, mapalapit tayo sa Diyos, 4:6 ng Filipos ang sabi. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ang Diyos naman pwedeng pakiusapan Sabi niya, kung mabalisa kayo sa anumang bagay,
ipakilala ninyo ang inyong kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat. Yun ang natutunan ni kapatid na Daniel na sinasabi ko sa kanya. Ang solusyon sa problema, kapatid, kasing lapit lang ng tuhod at ng sahig. Luluhod ka lang. Luhod ka lang pagka hirap na hirap ka na. Luhod ka, tumawag ka, may Diyos. I believe. Kung yung iba hindi naniniwala, but I believe that somewhere in the great somewhere, ears everywhere. Even in the darkest night, even in the worst situation, merong makikinig sa panalangin ng isang tao kung naniniwala ka sa Diyos. What we need is just to believe that there is somebody up there and to trust Him with all our heart and to put on Him our cares. Gaya ng sabi ni San Pedro sa 5:7 ng unang Pedro, sa English, pakibasa mo. Casting all your care upon Him, for He careth for you. Ilagak nyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat kayo ipinagmamalasakit niya, for He cares for you. Like a father that cares for his children, the Father in heaven cares for those who believe in Him. Yun ang malaking solusyon sa problema. At siguro, matanda na ako para ninyo ako paniwalaan. I have gone so far. I have traveled the 4 continents of the earth. Hindi pa lang ako napupunta ng Africa. Pero lahat ng kontinente ng mundo napuntahan ko na. Kaya may mga chapters ang Church of God International sa lahat ng kontinente. Kahit sa Africa na hindi ko pa nararating through satellite, we have 8 satellite providers that show our program in all continents of the world. At kaya masasabi ko na meron na akong karanasan. I believe that there is God. Gusto kong i-share sa inyo. It is better to believe in God than to deny His existence. Why? Because if there is no one to help you, if there is no human capable of helping or doing things which you wanted to be done on your life, meron ka pang mapupuntahan. Pag wala kang kinikilalang Diyos, hanggang tao ka lang. Pag wala ng taong makatulong sa'yo, wala ka nang madadaingan. It is very consoling to know that there is somebody up there that listens to the prayers of the poor, the neglected in society, at yung nasa mga kagipitan sa buhay. Yun ang paraan para malimutan ng problema, to pray. Because God will help you forget your problems in life. He will solve your problems. Magandang araw po sa inyo, Brother Eli. Ang katanungan ko po, sino po ba ang gumawa kay Satanas o sa kasamaan? Bakit po may mga masasama sa mundo, may mga nananakit ng kapwa, kahit naman po ang ginawa ng Diyos ay puro kabutihan? Yun po ang katanungan ko. Basahin natin ang 1:31 ng Henesis, kapatid na Daniel. At nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha, at narito napakabuti, at nagkahapon at nagkaumaga ang ika-6 na araw. Nakita ng Diyos lahat ng nilikha niya, narito napakabuti. Nang i-assess ng Diyos ang kanyang creation, ang state ng creation ay napakabuti. In English it says, and God saw everything that He had made, and behold, it was very good. And the evening and the morning were the 6th day. So, ang assessment ng Diyos ay napakabuti, very good. Walang masama na nilikha ang Diyos. Pero bakit nagkaroon ng masama? Si Satanas ba ay nilikha ng Diyos? Hindi. Ang nilikha ng Diyos, anghel. Pero si Satanas ang gumawa ng kasamaan sa kanyang sarili. Kasi minsan nagkaroon siya ng ambisyon. 14:12 ng Isayas. Ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga, anak ng umaga? Paanong ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. At sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit
Aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. At ako'y uupo sa bundok ng kapisanan, sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. Ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapaap. Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. I will be like the Most High. Ang ambisyon ni Satanas, makipantay sa Diyos. I will be like the Most High. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Nagkaroon siya ng ambisyon. Kasi ginawa siyang isang makapangyarihang anghel eh. Maraming anghel eh. Merong mga anghel na tinatawag na kerubin, meron tinatawag na serafin, may tinatawag na mga anghel. Magkakaiba sila ng kategorya eh. Yung mga kerubin, matataas na uri ng anghel yon, makapangyarihan yon. Kumbaga sila yung namumuno sa mga anghel na ginawa ng Diyos, yung mga kerubin. Pero itong isang kerubin na ito, como mataas ang kapangyarihan niya, malaki siya sa kanyang sarili, akala niya, pwede na siyang makipantay sa Diyos. Ano nangyari sa kanya? Nagkaroon siya ng ambisyon na, I will be like the Most High. Ano nangyari? Basahin natin ang 28 ng Ezekiel. Ganito nakasulat sa 14. Ikaw ang pinahirang kerubin na tumatakip at itinatag kita na anupat ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Ikaw ay nagpanhikmanaog sa gitna ng mga batong mahalaga. Ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin, hanggang sa ang kalikuan ay nasumpungan sa iyo. Nakita ang kalikuan sa iyo. Saan nakita ng Diyos yung kalikuan dun sa kerubin na yon? Sa 17. Ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan. Ayon. Ang iyong puso, ang wika, sabi ng Diyos, ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan. Alam mo kapatid, pag may kagandahan, pag may karangalan, pag may kayamanan, kahit nga tao nagmamataas nagyayabang, para bang he feels and she feels that she is above everybody else. Nangyari yun kay Satanas. Kaya, although wala namang nilikhang Satanas ang Diyos, kasi yung salitang Satanas, ang kahulugan nun sa Hebrew ay kaaway, arch-enemy, pinakamasamang kaaway, yung kahulugan ng Satanas. Si Satanas, naging Satanas o kaaway ng Diyos, siya ang may kagagawa na labanan niya ang Diyos dahil nagkaroon siya ng ambisyon. Ang Diyos hindi gumawa ng kasamaan. Kaya lang, mayroong nakakaramdam sa sarili niya na para bang kapareho na siya ng Diyos, makapangyarihan na rin siya. Ayun, lumaban siya para for the greed of power. Gusto niya kasi siya mamuno. Sabi dun sa Isayas, ako ikay uupo sa bundok ng kapisanan. Meron kasing kapisanan ng mga anghel. Gusto niya siya ang tanghaling hari ng mga anghel. Labag sa kalooban ng Diyos yun. Kaya ibinalibag siya, pinahamak siya. Yun ang dahilan. Kaya mayroong masama at mayroong Satanas. Hindi ginawa ng Diyos yun, kundi ginawa niya sa kanyang sarili sapagkat ang lahat ng ginawa ng Diyos na may kamalayan, those that were created by God with awareness, meron silang tinatawag na free will. We have our free will, gaya ng tao. Ang free will mo, pwede mong gamitin to obey God willingly, or you can use it also to disobey willingly. Doon nag-uumpisa ang masama. Sana naunawaan mo.